Makamit itong 2024 sa gitna na mainit na po ang panahon ngayong Mayo na maguhunyo na rin? Ano po, yung maging healthy po kasi nung grade 11 po ako, tas nung high school, talagang hikain po ako, as in konting init lang ng panahon, hinihika po ako. And thankful naman po ako ngayon kasi kahit mas mainit po ngayon kumpara po dati ay hindi po ako hinihika. Ayun, achievement po yun para sa akin. I see. Pero tanong ko naman, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Halo po. Halo. Masayahin dahil po sa mga kaibigan, special someone, gano'n, sa family. Malungkot, siguro po dahil dala ng problema. Pero kung i-rate nyo po sarili nyo kung kayo masaya, 10 as in sobrang happy talaga kayo, or 1 medyo hindi talaga kayo, para talaga malungkot kayo, saan nyo po ilalagay ang sarili nyo dun sa mga numero? Ngayong taon po, Oo, 1 ano to 10. po, 8. 8, I see. Pero bakit po kaya isang tao ay malungkot o malungkutin? Ano kaya sa tingin nyo pinakamabigat na dahilan kaya sa isang tao? Siguro po ay bukod sa mga problema na kinakaharap, walang support system sa mga ginagawa nila. Then feeling po nila lagi ay pagka nag-iisa po sila ay parang wala po silang kakampi sa lahat ng problema na pinagdadaanan nila. Okay. Pero ito po, naniniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino daw, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera o wala talagang magastusan talaga. Kayo ba naniniwala na yan ang dahilan kung bakit malungkot ang mga Pilipino? Walang pera. Opo. Kasi lalo na po sa panahon ngayon na grabe na po ang inflation. Tapos minimum wage pa din ang Philippines na parang hindi umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Talagang nakakalungkot po isipin na parang hindi naman natin, wala namang gusto na maging mahirap. Pero dahil nga po yun, hindi po nakapag-aral. Parang ang lungkot lang po na yung mga gusto mo, hindi mo mabili kasi mas kailangan mong bilhin yung mga kailangan mo. Ito po, tanong ko lamang, sa tingin nyo may iba lamang, no? Sa tingin nyo ba itong nararamdaman nating panahon ngayon ay isang abnormal na talaga? Opo. Siguro abnormal siya, pero para sa akin ay kasalanan din nating mga tao. Dahil tayo naman po yung tayo yung dahilan kung bakit ganito ngayon ang nararanasan po natin. Dahil kung una pa lang ay maalam na tayo mag-ingat sa paligid at sa lahat po ng kinikilusan natin, hindi po magkakaganito. Pero ito po, sa tingin nyo po ba, sangayon ba kayo sa mga balita na plano ng gawin ng gobyerno na gawing next year ay simula ang pasukan ay June? Okay lang ba sa inyo yan? Hindi po. Kasi syempre, pero may side din naman po na oo. Kasi kapag ka po June, kadalasan po natatapos po ang pasukan, magsa-summer na talaga, sobrang init na talaga. Pero sa ngayon po hindi na po kasi mahihirapan po mag-adjust sa mga estudyante lalo na pagka-graduate, pasok po agad. Parang hindi man lang po nagkaroon ng pahinga kahit ilang buwan man lang pagkatapos ng stressful na school year. Alright, I see. Pero ikaw, sa tanong ko lamang, ano ba ang gusto nyo ba sa buhay? Meron ba kayong mga kasama o gusto nyo mapag-isa? Tanong lamang. Gusto ko po may kasama kasi ako po yung tipo ng tao na hindi ko kayang mabuhay ng mag-isa. Kasi, ayun po, malungkot, parang nalulungkot po ako, nagsi-self-pity po kapag nag-iisa, gano'n po. I see. Okay, ganito. Meron ba akong mga kanito na tanong? Mas mabilis po ito, pero sundan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Ano po? Tatanong lang naman ako eh. Para sa akin po, half-half, oo na hindi. Kasi parang meron pong pagka nakikita ko yung tao, naiinis agad ako. Meron po akong ganong feeling na alam ko pong mali. Pero sa kabilang banda naman po ay feeling ko ay mabuti akong tao dahil nakakatulong ako sa iba at hindi naman po ako nagawa ng ikakasama ng iba. Paano ito po masasabi ko isang tao po ay mabuti? Masasabi ko po na mabuti ang isang tao kapag hindi ginagawa sa iba yung ayaw niyang gawin sa kanya. Dahil syempre, katulad ko po, ayoko na pinapakialaman ako sa mga ginagawa ko dahil alam ko naman po yung tama at mali. Na
parang kapag ka ako, pinakialaman ko na yung buhay ng iba or ichinismis ko na sila, parang yun po, hindi na ako mabuting tao. Dahil ginagawa ko yung ayaw kong gawin sa iba. Na ginagawa ko sa iba yung ayaw kong gawin nila sa akin. Okay, ganito. May iba lamang. Kayo ba'y mahilig magbasa ng dictionary? Tanong lamang. Hindi po. Hindi po ako mahilig magbasa. Pero nagsasearch ka naman kay Google pag hindi mo alam ang isang salita. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman. Libre lang po ito, no? Sabi kasi sa dictionary, para masabi daw na isang tao ay mabuti o good, ito daw yung tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw ng moral ay ugali daw muna ng tao sa kanyang sarili, na dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw siyasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Halimbawa, sorry me. Ay, halimbawa po, sasabihin ko gagawang project. Pero ang totoo, ma-birthday yan. Ganun po. Eh, yun nga po ang problema, no? Lahat po talaga tayo guilty kasi ang unang po matututunan ng bata ay magsinungaling o pagtakpan. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnako po kailanman ng kahit anong gamit? Kahit po na lapis, ballpen, barya, kahit ano pang yan? Kahit sa internet. Sa internet po, oo. Tas sa wallet ni mami. Pero barya-barya lang naman. Pero yung gamit po na alam ko pong may value or halimbawa po malaking pera or kahit anong gamit na hindi akin ay hindi po. Eh, syempre naman kasi, imagine nyo kung malala po yung batas na yan, kunwari nandyan lang yung police station, baka doon na tayo nagpapalipas ng oras sa kulungan. Kasi ibig sabihin, piso man lang yan, eh baka tayo ay ikukulong na dahil nga sa sobrang higpit ng batas. Kaya daw isang tao daw ay nakakapagnakaw daw ay dahil wala yan sa presyo. Gusto nila ng walang kahirap-hirap, kaya nagagawa nila. Yun nga lang ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate ko yung patience and honesty, pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo, sobra. Pero ako po ay as much as possible ay iniiwasan ko po magalit kasi alam ko naman po sa sarili ko na pag nagagalit ako ay nakakapagbitaw po ako ng mga salitang hindi dapat, na hindi naman dapat naririnig kahit na totoo yung sinasabi ko, na alam kong makakasakit na sasabi ko, kaya iniiwasan ko po talaga magalit dahil hindi po ako maganda magalit. Pero sa tingin nyo, pag kayo ba nagagalit, tumitindi ba ang stress nyo o hindi naman? Pagka po galit, oo. Pero pag na-release ko na po yung feelings ko, yung na-express ko na po yung gusto kong sabihin or yung nararamdaman ko dun sa isang tao na kinagagalitan ko, okay na po ako. Well, syempre normal naman po pag po tayo magagalit, syempre masasaktan. Alam mo po tayong tatawa, hungingiti po dito. Baka baliw na po yung isang tao na sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside, baka na lang iibuhos na lamang ng bigla-biglaan. Ibig sabihin kasi, hindi din daw kailangan manapak, sampalin, suntukin o saksakin mo isang tao. Ang kailangan mo lamang ay magtanim ng galit. Yun nga lang, ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Ito po, sa tingin nyo, nagamit nyo po ba ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pa kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Opo, sasabi ko po, Diyos ko, parang ganun po. Okay. Tanong ko lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Opo, sobra. So, halimbawa, ay nagpapahangin nga kayo dito, medyo mainit nga lang ang panahon ngayon, parang hindi mahangin. Pero sabihin natin, nagpapalipas kayo ng oras, bigla na lamang napuwing ang mata nyo, kahit hindi naman to planado. Instead na pangalan ng Panginoon na banggit mo, pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang, kahit wala siyang kinalaman dito. O kaya nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang? Hindi po. Bakit po? Parang po, hindi naman nakaka-insulto, parang nakakabastos lang po. Siyempre totoo naman po yun, pag nagbanggit po kayo ng pangalan ng nanay nyo na gulat-gulat lamang, disrespect naman talaga yon. O kahit ata siguro mga kaklase natin o kasamahan nyo for example, ay talagang mag-aaway kayo dyan. Kasi bakit po ganoon? Dahil kung tayo po may respeto sa kahit sinong tao, pangalan man yan o dignidad o character,
dapat meron tayong respeto sa Panginoon dahil siya ang naglikha ng mundo sa mabuti. Yun nga lang, ang problema, tayo lang po ang gumagawa ng kapahamakan. Lilinawin ko po, hindi ko po ay hinuhusgahan. Ito ay hindi man po para durugin kayo, pero ito ay para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. So kasama po ako dyan. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Kasi para sa akin po ay kahit anong kasalanan, hindi naman po nagagamot ng sorry. Na yung mga kasalanan po natin ay siguro ay nakakalimutan ng mga nagagawa natin ng kasalanan. Pero yung pain po na naibigay po natin sa kanila, hindi po basta-basta nawawala. Pero sa tingin nyo, saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Hindi po lupa. Tanong lamang. Siguro po sa impyerno. Kasi mas marami po akong nagagawang mali kaysa mabuti. Pero nag-aalala ba kayo kung sakali doon kayo pupunta? Opo. Kasi kahit naman po mangyari ay kahit po sinong tao, sabihin natin, kunwari sabihin na lang natin na maaring may isang tao, hindi mo kakilala, pero nag-aalala kasi kunwari nasa bingit ka ng kamatayan, for example, syempre mag-aalala yan at gagawa ng paraan para hindi ka mapahamak. Kasi po ang buhay po natin talaga ay maiksi lamang. Parang ganito lamang. Mahal niyo ba sarili nyo? Opo. 100% sure? 100% sure. So kunwari nakagawa kayo ng kamalian or kasalanan, still mahal nyo pa rin sarili nyo? Opo. Well, that's good. Bakit ko tinanong yan? Kasi may mga tao, dinidiscourage nila sarili nila. Na minsan, binababa nila ang self-esteem nila at may mga napapahamak na. Kasi hindi man talaga tayo perfecto eh. Magkakamali po tayo talaga 24 oras. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na. Kasi talaga tayo ay imperfect sa lahat ng bagay. Yun nga lang, ito ang tanong. Kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo, sobra. Kung kayo ba'y mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilang po yung years? Ano po, hanggat hindi ko nasusuklian yung nagawa sa... alam ko bang hindi naman po ako hinihilingan ng magulang ko ng ganun, na hindi naman po ako sinasabihan na parang dapat ibalik ko sa kanila kung ano yung ano nila sa akin. Parang sa akin po ay pagtanaw po yun ng utang na loob or pasasalamat ko po sa kanila kasi kahit matigas yung ulo ko, pinag-aaral nila ako sa magandang school. Ayun po, gusto ko mabuhay gusto ko mabuhay ng mahaba hanggat hindi ko nakikita na kontento na yung magulang ko sa buhay, na hindi na nila kailangan magtrabaho, na kukuha nila yung gusto nila nang walang kahirap-hirap na sa akin galing. Pero ganito lamang, no? Sa tingin nyo, okay lang ba? Like, tatagal kayo dito sa mundo? Like 100 years, ganun? Opo. Okay. Pero, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi po. Yun nga kasi po ang problema po, no? Hindi rin talaga alam kung hanggang kailan kayo magtatagal sa mundo. Hindi ko po itinatakot. Huwag naman po sana na biglang pag-uwi nyo, bigyan na lang kayong maaksidente o minsan bigyan na lang kayong mapahamak na lang sa iba't ibang paligid. Hindi man po. Donation lang po na hiniram ng tulong. So yun nga po, kung makikita po natin, dapat talaga tayo mabahala kasi ang buhay po natin ay maiksi lamang, hiram lamang. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Uulitin nga lang ulit itong tanong to parang kanina. Sa tingin nyo kaya, kayo ba yung nag-aalala sa sinasabi ng Biblia na maaaring kayo po ay mapunta sa impyerno, pero hindi lang po kayo. Tayo pong lahat kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo ulit dito sa sinasabi ng Bible? Opo. Dahil sobrang doon po sa narinig ko na about po sa Bible, parang pagpapakinggan mo ay nahihirapan ka na agad. Kasi ano man po mangyari, talagang yung sinasabi po ng Biblia ay totoo yan. Parang isang kriminal. Pag siya'y nagawa ng kasalanan, ano man ang kanyang krimen, pag siya'y nahuli, kailangan niya pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po. So ano man po mangyari, dapat talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan.
Hindi man ibig sabihin po nito ay ano na, parang wala na pong pag-asa. Kasi bagamat po ang justice ng Panginoon ay galit sa atin, di lang sa kasalanan, kundi sa makasalanan tulad natin, pwede naman po magbagong lahat-lahat kasi meron pong solusyon. Ngayon, ito po ang tanong. Narinig niyo po ba ang salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo. Ano kayo sa Tagalog nun? Awa. Tama. Tanong ko lamang, kayo ba humingi ng awa? Opo. Araw-araw? Okay. Pag sabi kasi natin mercy or awa, isabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po yung makasalanan, inamin natin na tayo po yung mahina, at pinapahirap po natin ang pagpapakumbaba or humility. Ibig sabihin po kasi, alam ng Diyos na hindi din kayang iligtas ang ating sarili sa kapahamakan. Maaring tayo hindi magkasakit, pero yung makagawa ng kasalanan, imposible yan dahil talagang likas po sa atin yan na makagawa ng kasalanan. Pero pag tayo humingi ng mercy o sa kanyang awa, ay pwedeng magbago ang takbo ng mga kaso. Dahil ito po ang tanong. Ano kayang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? May iniisip po ba kayo? Yung pagliligtas po niya sa atin. Yun nga. Sorry. Tayo pong lahat ay makasalanan, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo po. Tama po ba? Opo. Pero po ang ginawa po ng Panginoon si Kristo, binigay siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawang kasalanan, gusto lang niya magmalasakit, o yung tinatawag nga na pag-ibig na walang kapalit or unconditional love kung tawagin. Yun nga lang, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila sila ang masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus po ay pinako sa krus, tinorture, pinatay siya doon, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasalanan, natalo pong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Parang halimbawa, parang isang kriminal, siya po ay makakalaya kung may nagpiyansa. Narinig mo ng piyansa? Opo. So, ibig sabihin po nun, yan po ay pagbabayad ng danyos. Yan yung dahilan kung bakit ang isang kriminal ay magiging ordinaryong tao kapag nakalaya. May nagbayad ng danyos. Ganyan din po, magiging bagong katauhan o bagong karakter ang isang tao kung siya po ay nakita niya na kailangan niya ng tagapagligtas na ang Panginoong Hesukristo lamang. Sabihin ang kanya pong buhay at dugo ang naging kapalit po dito. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago po para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Hindi pa po. First time? Opo. Okay, pag sinabi po natin repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, di ba pag kayo nagkakasakit, gusto nyo laging gumaling? Opo. Sa tingin nyo, kung kayo nagkasakit, makakapagpalipas pa kaya kayo ng oras dito sa Sampaloc Lake? Hindi po. Anong gagawin nyo? Magpapahinga po sa bahay. Natural. Kalokohan naman talaga yan. Sa sobrang init na nga ng panahon, wala nang hangin for example, talagang hindi kayo mawawalan ng stress, lalong titindi yan. So pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan. Babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman na pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, ito na lang po yung ilan sa mga katanungan bago po umalis. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Pa? Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Hindi po. Siyempre, wala akong magsinungaling, hindi po. Pero nabubuklat mo ba yan? Opo. Ganito lang kasi yan. Halimbawa, di ba pag kayo nagugutom, kakain po kayo, tama po ba? Opo. Kunwari sarado at ang tindahan at ang bukas lamang po ay convenience store doon sa dulo for example. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain kasi kayo nagugutom, tama po ba? Opo.
Sana po ay ganun sana ang mindset natin kung sa Bible o kanyang salita. Kasi yan po ay whether we like it or not, ang mga nangyayari sa paligid is somehow nagkakatotoo sa sinasabi ng Bible. Kasi yun yung nangyayari. Sabihin, maaring predictable pero ang totoo, yan yung mga sitwasyon na pwedeng maharap o harapin ng isang tao. So pag binasa po natin kanyang salita, ito ay bilang protection na rin sa atin para hindi tayo makagawa ng kasalanan spiritual. Dahil bibigyan ko kasi kayo ng isang trivia dito. Meron kasing pag-aaral na ang buhay daw ng isang tao ay pwedeng humaba kapag nakumpleto niya ang 5 bagay na to. Una, ang physical. Ibig sabihin, hindi siya nagkakasakit, healthy ang kanyang kalusugan, at higit sa lahat, naalagaan niya ang kanyang katawan. Pangalawa, social. Ibig sabihin, meron kang kasama, meron kang nakakausap, meron kang mga marites, chismosa, joke lamang. Ibig sabihin, naghahanap ka ng makakausap. Pangatlo, mental. Ibig sabihin, ikaw at yung mga kunyari makasamaan mo, hindi mga baliw, walang saltik ang utak, hindi mo madadala yan sa mental hospital. Kasi para madala mo yung isang tao doon, hindi na siya sumasagot sa basic question. Pang-apat, emotional. Natawa, nangiti, nalulungkot, hindi man maiwasang ma-depress pero wag lang masobrahan. At ang pang-5 po ay ang spiritual or pananampalataya sa Diyos. Nalaman nila kasi sa isang pag-aaral na marami pong humahaba ang buhay nila kapag naalagaan nila ang 5 bagay na to versus ang mga taong kulang-kulang. Pero hindi po kasama sa isang pag-aaral ang buhay ng isang tao. Maaaring kaya humahaba ang buhay ng isang tao, baka siya lang nasa bahay lamang o baka walking distance lamang ang lakad niya. Versus isang tao, naglalakad sa malayo, bigyan na siya sinaksak sa ulo, sa likod, for example, kaya natigok ka agad. Iba-ibang kaso yan. Ang punto lamang, wala namang masama kung palagaan po natin ating buhay kahit hiram lamang. Ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoon. Kaya lahat po talaga tayo ay bagsak sa Panginoon, sa impyerno talaga tayo. Pero mabuting balita, maraming po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila ay maliligtas dahil yung sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Pastor kayo? Pastor po kayo? Technically, hindi po. Ako lang po ay isang Christian lang po na talagang desire ko po talaga na magbahagi po ng mga mahalagang mensahe dahil ang totoo, parang ano lang po yan. Kailangan natin talagang ibigay lang talaga na para yung tao hindi mapahamak. Kaya bakit ko po dito ginagawa? Any question pa ba? Wala na po. Okay, maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Stay rehydrated po. Thank you po.